Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis na pagbati ang ating pong ipinapadala sa lahat ng ating mga best friends na araw-araw nakikinig sa ating pong program. Gising, matamis ang buhay, gandang umaga. Alam ko, best friend, na ikaw ay masaya ngayong araw sa paggising mo dahil hindi lang ikaw ay nanaginip ng napakalalim, kundi ikaw ay nanaginip din ng katotohanang may pag-asa ang buhay. Okay, ba't pa natin gagawing panaginip? Ano? Dapat yun yung ating mentality, kumbaga. Great, fantastic morning! At syempre po ngayong araw, ako po ang inyong nag-iisang best friend, Lily Garcia po. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kumakatok sa puso mo. At ngayong araw, ang atin pong kwentuhan, syempre, very challenging. Ngayong araw po, pag-usapan natin ng mga superfoods. Ang daming superfoods ha. Pero alam mo ba, itong mga gulay na ito ay nandyan lang sa bakuran mo. Oo, hindi nga lang natin pinapansin. Pero hopefully, pagkatapos po ng program natin ngayong araw, ay papansinin mo na yung mga gulay na yan na mayroon sa bakuran mo. Maliit na mga halaman pero malaki ang pakinabang ng ating katawan. Kung ayaw mong maniwala, best friend, makinig ka at sa loob ng isang oras ay pag-uusapan natin yan. And hopefully, at the end of our program, syempre, ang gusto natin, ang desire natin, ay hindi ka lang magtanim, kundi kung hindi ka man magtatanim dahil wala kang pagtatamnan, ikaw ay kakain ng mga gulay na ito. Kasi tinawag po sila na superfoods, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. It's a beautiful day, beautiful morning, at napakatamis ng ngiti mo sa akin, best friend, pati ako napapangiti. Best friend Lily Garcia po, ang inyong kasama. At tayo ay magkakasama sa loob ng isang oras dito po sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Sometimes life is good, but then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day. And when I'm feeling troubled, I lift my hands and pray that you will be done in the rain or sun. Oh, it's a beautiful day. I don't want to act too high and mighty, 'cause tomorrow I'll be fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. I wanna thank you, Lord, for love and care and blessing that we share. I thank you, Lord, for food we eat, for all the friends we meet. I thank you, Lord, for love we share, for every tears. I thank you, Lord, that you have cared when I'm scared. I thank you, Lord, for every day. I wanna thank you, Lord, that you will stay. I thank you, Lord, for guiding. And then I thank you for the blessing, because the one cannot do my and my
thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, I don't want to act too high and mighty, 'cause tomorrow I'll be fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day, it's a beautiful day. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama. At sana hindi lang natin pinag-uusapan ito dahil ngayon ay buwan ng Hulyo. Alam naman natin na ang pinakamalaking celebration po kapag ganitong buwan ay ang Nutrition Month. No? At sana hindi natin makalimutan kung gaano kahalaga ang kalusugan. Hindi ko na alam kung sino yung nagsabi na health is wealth, pero totoo po yan. At ngayon na ang panahon po natin ay nasusukat sa pamamagitan ng kalusugan mo o ng kahirapan ng isang tao, ay mabuti pong tayo'y mayaman sa mabuting kalusugan. Mas gugustuhin ko yung mayaman ako sa kalusugan kaysa mayaman ako sa pera. Bakit? Uubusin ng sakit yung pera eh. Lalo na po ngayon, alam nyo, ang trend ngayon. Base po ito sa mga economists, sa mga ekonomista ng Pilipinas. Lalo na po, tayo ngayon, categorize po tayo as middle income. Ibig sabihin, tumaas yung yaman ng bawat Pilipino. Kung titignan natin yung average na kinikita, average na pera na mayroon ang mga Pilipino. Pero this is the sad reality. Ang mga middle income earners na katulad ko, ay hindi protektado ng ating gobyerno kung ayuda ang pinag-uusapan. Hindi po tayo pasok doon sa pagtanggap ng ayuda. Kasi sino ba ang tumatanggap ng ayuda? Kung yung totoong ayuda kasi ang gobyerno po natin ay marami pong pera na ginagamit para sa ayuda, at ang binibigyan nila ay yung pong mga poorest of the poor, supposedly, poorest of the poor. So, ang nangyayari, yung mga middle income earners ang nagbabayad ng buwis. At yan po, parte ng binabayad natin sa buwis ay yun nga, ginagamit para ipamigay at ipambili ng mga gamit para sa mga mahihirap nating mga kapitbahay, mahihirap nating mga kababayan. Doon po kinukuha yan. Kahit po yung pagpapatayo ng mga ospital, pambili ng gamot, pagpapatayo ng mga eskwelahan, pagpapagawa ng mga highway po natin na kinukurakot. Diyan po galing lahat yan. Doon sa buwis na ibinabayad po natin. Buwis, pag ikay bumili ng noodles, may buwis yan. Pag ikay bumili ng diesel, may buwis yan. Pag ikay bumili ng damit na imported, may buwis. Kahit po gawa dito sa Pilipinas, may buwis po yan. So basically, dyan ginagamit ng ating gobyerno ang mga pera na ibinabayad po natin. Okay, etong mahirap. Yun nga, sabi natin kanina, ang mga middle income earners ay hindi swak or hindi pasok doon sa level ng mga nakakatanggap ng ayuda. Kaya isang sakit lang kahit may pera yan,
isang sakit lang, kahit may pera. Kunwari, nagkasakit ng cancer, pinakamababa pong nagagastos ng isang tao na nagkakasakit ng cancer, mababa na po yung 1,000,000. Kahit pasabihin mo na may yakap, no? Okay, anyway, maraming aspeto yan. Yung mga tinatanggap natin na mga privileges at mga basic na natatanggap natin mula sa ating gobyerno. So, yon yung punto po natin. Kaya, habang tayo po ay bata at habang tayo ay malakas, baka naman pwedeng magtanim tayo ng sarili nating mga pagkain na pwede nating i-harvest, no? Sa loob ng ating bakuran. At yan ay ang mga pagkain na superfoods, ang category. Hindi lang po ako yung nagsasabi nun, no? Wala naman akong karapatan na sabihin na ito, mga superfoods. Hindi po. Ito ay mga superfoods, kaya po sila natawag na superfoods, kasi napag-aralan na ang mga gulay na ito ay talagang mayaman sa bitamina, mayaman sa nutrition na kailangan ng ating katawan. So, I would say, ang isang dahilan kung bakit marami po sa mga Pilipino ang may sakit ng diabetes, may sakit ng high blood, may sakit na mataas ang kolesterol, may sakit sa puso, ay dahil kulang po tayo sa pagkain ng mga gulay na ito. Oh, di ba? Oh, so paano na yung ating superfoods? Nandyan lang sa bakuran po natin. Ako mismo, nasa bakuran po namin, yung dalawa sa superfoods na yan. O, hindi ko pa tinanim, tumubo lang. O, yung malunggay, talagang meron po kami yan. Tinanim ng asawa ko yan. O, pero yung iba, dun sa 4 na pag-uusapan po natin, we are so blessed. Meron po kami yan sa bakuran po natin. Ang tanong, kinakain ba natin? Niluluto ba natin? Hina-harvest ba natin? O, sige, best friend. Huwag kang alis. It will be a great time of kwentuhan. At syempre, masaya ang atin pong pinag-uusapan dahil gulay ang atin pong punto. Number 1 sa listahan po natin. Bakit? Magandang itanim, no? Malunggay, gay. Dito lamang yan sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of the heavens sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that is love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Pag-usapan natin, ano ba yung mga superfoods na mayroon at available po sa atin? Na-mention ko na malunggay. At lagi nating pinag-uusapan actually ang malunggay bilang isang superfood. Hindi na tayo kailangan pang bumili ng mga mamahaling mga superfoods. Katulad halimbawa ng chia seeds. No? Kasi hindi naman yan talaga tinatanim sa atin, no? Wala pa akong nabalitaan na lalawigan sa Pilipinas na nagtatanim ng chia seeds. Although, meron ako sa bahay. Yan, regalo. Regalo. At, syempre, hindi ko alam na superfood. Ngayon, alam ko na superfood ang chia seed, blueberries, quinoa.
Yan, no? Mga pagkain na tinatawag na superfood. Pero, yun na nga, marami po sa mga gulay na available sa palengke ay pwede nating itanim sa likod ng bahay natin. Kasama na dyan ang malunggay. Madaling itanim, mabilis tumubo, putulin mo lang yan, best friend, itugkal mo, no? Murang alagaan, hindi na kailangan pa ng insecticide, hindi na kailangan pa ng kung ano-anong mga orasyon, talaga, promise, no? At aside from that, ito ay napakayaman sa bitamina at minerals. Yun ang maganda. Yan ay ang malunggay. Kasama na dyan, nilagay natin ang talbos ng kamote. Yung dahon po ng kamote, very powerful pala yan. Kangkong. Saan mo ba hinahalo ang kangkong? Adobong kangkong, sinigang, no? Alugbati. Kay tamanti ko na ako, naisausaw mo tibok kong kinkamatis. Bakit kailangan po natin ang mga gulay na ito? Malunggay, alugbati, kangkong, kamote, talbos ng kamote, yan. Ayon po sa World Health Organization, kulang pa rin sa mga maraming tao po sa buong Pilipinas ng pagkain ng gulay. Napapatungan or nakakalimutan natin kumain ng gulay dahil napakalakas mag-advertise sa TV, sa radyo, sa dyaryo ng mga pagkain na hindi talaga nakakapagbigay sa atin ng lakas at mabuting kalusugan. Ayaw ko manira, pero kasama dyan ng hamburger, hotdog, mga dilata, mga processed foods, yan po, no? Yun namang pagsasabi ko ng mga ganyan ay base po yan doon sa mga pag-aaral na ginawa. Hindi ko po sinasabi yan na naninira lamang po ako ng mga produkto na yan. So, sabihin mo, naninira si best friend Lily, pero may katotohanan po yung statement natin na yun. Hindi po porke sikat, hindi porke maraming kumakain, ay mabuti ng pagkain. So, yun ang tandaan natin. Ang malunggay, lugbati, kamote, dahon ng kamote, talbos ng kamote, kangkong, ito po ay mga proven na po na mga superfoods. Sinasabi na ng mga scientists yan, sinasabi ng mga researchers, at maraming mga pag-aaral ang nagpapatunay na itong mga pagkain ito ay mga superfoods. Yan. Punta po tayo sa malunggay, no? Ang tawag sa malunggay actually miracle tree. Yan ang tawag. Miracle tree. Bakit? Kasi ito po yung napakayaman sa vitamin A, vitamin C, calcium, iron, potassium, protein. Dami Hindi na natin kailangan pa isa-isahin pa na i-explain yan, Pero ano yung mabuti? Ano yung benepisyo ng malunggay sa katawan po natin? Dahil ito ay mayaman sa vitamin C, mayaman sa calcium, mayaman sa iron, potassium, protein. Ito po ay mabuti na pampalakas ng resistensya ng katawan po natin. Ibig sabihin, may panlaban tayo sa sakit. Kumbaga sa pana, titirahin ka ng pana, hindi ka tatamaan. Or kung tamaan ka man, ay dahil meron kang armas, na panlaban sa pana na yan. Hindi lulusok sa puso mo. Ang lalim ng description natin, Pero ang ibig sabihin lang yan, yung pampalakas ng resistensya. Kapag tayo po ay nagkakasakit, dahil mahilig po tayong kumain ng malunggay, ay tumitibay yung panlaban po natin sa mga sakit. At hindi lang yan, ang malunggay din ay mabuti na pampalakas ng ating mga buto. Kasi napakayaman po nito sa calcium. Mas mayaman siya kaysa sa gatas na iniinom natin, kaysa sa gatas ng kalabaw na iniinom po natin, Malunggay ang kainin po natin. Yan. At mabuti ito sa buntis na and then eventually mabuti yan para sa nanay na nagpapasuso, kasi nagbi-build up po yan ng mas maraming gatas para sa isang nanay, at kailangan ng nanay ang maraming gatas para sa kanyang baby po. Ayan. Hindi lang po yun, nakakatulong ang malunggay para panlaban sa mga may anemic o anemia na sakit. Ito yung kulang sa dugo,
no? Kulang sa white blood. So, uminom ka, kumain ka ng maraming malunggay, tsaaman yan, pakuluan mo, ihalo mo sa ulam, gawin mong sopas, sabaw, whatever, no? Basta may malunggay. Kaya nga, available na ngayon, ano? Marami na rin ng mga gumagawa ng malunggay capsule. Oo. Pero, bakit ka pa bibili? Ano, medyo mahal din eh. Yung huling nakita ko na price po niyan, 5 pesos ang isang kapsula. 5 pesos. So, ibig sabihin yung 100 ay 500 pesos. No? Pero meron din yung iba, 1,000 pieces. Depende. Depende sa bibilhan mo. Pera pa rin. Ba't ka pa bibili kung pwede ka namang magtanim sa likod ng bahay mo? Best friend. Diba? Ayan. So, nakakatulong po yan laban sa anemia. At the same time, maganda rin yan para sa beautiful eyes mo. Best friend. Yan. Kaya gawin mong bisyo. Gawin nating bisyo, araw-araw, magpakulo tayo ng malunggay at yung sabaw ang inumin natin. I know some friends na ganyan ang ginagawa nila. Meron na pong nakahiwalay na lutuan nila. Walang niluluto dyan sa kaldero na yan, kundi malunggay lang. Isang beses sa isang araw. At yung sabaw, yung tsaa, nagiging tsaa. At umiinom sila. Yung isang kakilala ko, pag nagpakulo na ng malunggay, yung sabaw, papalamigin, ilalagay sa lamesa. Yan, o kaya sa tabi ng baso. Para pag siya ay iinom, diretso, yun na yung kanyang iinumin. Hindi siya umiinom ng plain water. Laging malunggay tea ang kanyang iniinom. Pwede yun, no? Pwede. Marami ang pwedeng mangyari kapag tayo ay kumain regularly ng malunggay. After all, hindi yan tatawagin na superfoods for nothing, no? Superfood for nothing. Ayon po sa Food and Drug, no? Food and Agriculture Organization, ang malunggay ay isa sa pinakamasustansyang halaman dito po sa tropic areas na katulad ng Pilipinas at ginagamit sa maraming bansa laban sa malnutrition. Ay nakakita po ako ng isang supot ng malunggay, 100 grams. 100 grams. Ang isang kilo, 1,000 grams. Ito, 100 grams. Ang bayad niya, $5. Gulat ako nung pinakita sa akin nung pinsan ko. 100 grams, $5. Diba? Dito naku, yung 100 grams. Sa totoo lang, yung equivalent ng 100 grams, best friend, parang 3 tangkay lang yan. Wala pa nga Kasi may tangkay buti kung dahon lang, hindi may mga tangkay so 100 grams, konti lang yan. 3 tangkay lang yan. 3 tangkay o 4. Yun, $5 na. Dito hindi tayo kailangan magbayad ng $5, no? Doon sa malapit po sa bahay namin, merong nang tumutubo doon na malunggay. Actually, nadadaanan namin yon araw-araw. Hindi namin pinapansin. But there was a time na naubos yung dahon ng malunggay na yan. Actually, pinicturean ko, pinost ko yung social media ko At ang inilagay, huwag po muna mamitas. Or huwag po muna pitasin ang dahon. Nilagay sa karton, sinulat sa karton, tapos dinikit dun sa puno. Alam niyo ba yung malunggay na yon? Hindi talaga pinitasan for a while. Hindi ko alam kung ilang linggo, ilang buwan. Pero last week, nakita ko, wala na yung papel, wala na yung karton na pinagsulatan na huwag muna pitasin. Kasi yung malunggay, ang dami na ulit mga dahon, ang dami na ulit tangkay. Ang ibig sabihin, all free, pwede kang kumuha. Magluto ka ng magluto ka ng dinengdeng, magluto ka ng tinola. Tinola ulam namin kagabi Malunggay ang sahog tsaka sayote. Diba? So, ganoon, no? Since ito ay isa sa mga pinakamayaman at pinakamasustansya na pagkain, ba't di tayo magtanim
no? Agmula ti marunggay. Huwag nating isipin na ti awan marunggay na sadot. Nakita ko rin po yan sa San Isidro naman. San Isidro, Isabela, many years ago. Pero ako natutuwa dun sa malapit sa bahay namin. Huwag po muna pitasin ang dahon ng malunggay. Pero naniwala yung mga tao, no? Yung mga nasa paligid. Kasi yung malunggay po, nasa gilid lang ng daan eh. Walang designated na may-ari kasi wala sa loob ng bakuran, nasa labas. At yun nga nakalagay, huwag po muna pitasin ang mga dahon. Pero eventually, nawala na yan 2 weeks ago, no? Nawala. So, ngayon ay libre na lahat ulit na kumuha. Pero so far, no? Everyday nadadaanan ko yung puno ng malunggay na yan, ay marami pa pong dahon. Marami pang dahon. Siguro yung kumukuha niyan yung mga tricycle driver ng airport pag sila ay magluluto. Kasi meron silang waiting shed doon sa gilid ng airport eh. At doon sila nagluluto kung minsan. Nakikita namin eh. Siyempre may stove sila. Yeah, may tables, chairs, mga ganyan ha, best friend. Sabi po sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Kaya malunggay is the key. Malunggay is a superfood. Mamaya sa pagbabalik po natin, tingnan naman natin ang kamote, yung talbos ng kamote sa pagbabalik ng ating program. Kising, matamis ang buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin po natin ang mga superfoods na available sa Pilipinas kasi yun ang importante. Huwag na natin pag-usapan yung mga superfoods na hindi po natin mabibili dito sa Pilipinas or hindi nabubuhay dito sa lupang sinilangan natin. Siyempre, ang peg natin local, no? So, sabi natin malunggay, superfood. Ano pa? Ang superfood, nako, best friend, kamote. Yan. Lalo na po yung dahon. Ano? Yan. Kangkong, kamote leaves. Meron ka ba yan sa bahay nyo? Nako, kami po, nung kami lumalaki, meron po kaming taniman ng kangkong, kamote sa tabi ng bahay namin. Pag wala kaming ulam, talagang talbos ng kamote ang niluluto ng nanay ko. Yan. Pinapakuluan sa tubig, tapos bagoong. Sarap, no? Sarap. Bagoong tsaka suka. Naglalaway ako. Pag naalala ko at na-realize ko na masarap yan. So, mayaman ang dahon ng kamote. Yan din ang sinasabi ng nanay ko noon. Kasi syempre, pag walang ulam, yun ang lagi namin kakain. Laging walang ulam. Kaya, pag wala ng ulam, pumunta na doon sa garden. Kukuha na ng talbos ng kamote. Ibig sabihin, wala kaming ulam na iba. Pero ang lagi ko pong naririnig sa nanay ko, kumain kayo ng kamote, mga kaiti kamote, mga kaiti bulong kamote, that's very nutritious. Tati instruction. Ayun. Very nutritious nga naman. Ang problema ay sinasawsaw sa bagoong. Pag sobrang bagoong, naku, ang daming mga sakit na pwedeng dumapo sa'yo. Kaya, lagyan ng konting asin, no? Oo, konting asin lang po. O kaya, kung bagoong, okay, fine. Pero konting bagoong lang ang ilagay po natin. Lagyan natin ng kamatis. Okay lang po yan. So, marami ang bumibili ng kamote. Kasama na po ako. Marami ang bumibili ng kamote. Pero, hindi tayo bumibili ng talbos ng kamote. Minsan nakakalimutan natin. Pero usually, kapag tayo po bumibili ng kamote, dahon ng kamote, saan ba natin yan inihahalo? Inihahalo po natin yan sa sinigang na niluluto natin. Sinigang na isda, sinigang na baboy, sinigang na baka, no? Hinahaluan po yan ng talbos ng kamote o kaya kangkong. Yan. So, mayaman yan sa vitamin A, vitamin C,
iron, fiber, antioxidant. So, ito'y nakakatulong para ang mata ay mas malinaw at tumitibay ang immune system po natin. Mas matibay po ang katawan natin na lumaban sa kahit anong sakit dahil tayo ay kumakain ng talbos ng kamote. Ano pa? Mayaman po ito sa magnesium, vitamin K, fiber. So maganda yan sa puso, maganda yan sa immune system natin, maganda rin yan sa blood sugar control po natin. Kung biglang tumataas ang blood sugar mo, best friend, yan na, nagiging diabetic ka, no? Malaking tulong pala yung dahon ng kamote, kangkong, no? So, 'di ba, yung kangkong pinakamabilis na tumubo. Maalala ko nung nag-aaral po kami sa Maynila, doon sa Quezon Institute, no? Doon sa Quezon Institute, maluwang ang harap niya ni. Yung Quezon Institute, ang luwang-luwang. Ang dami pong tanim doon na kangkong. Oh, marami. Yan ay araw-araw may kumukuha at nagbebenta sa palengke diyan sa Quezon Institute. So, ito ay hindi lamang siya madaling itanim, no? Ito rin ay madaling i-harvest. Ay hindi na lang yung harvesting at saka yung planting. Pero napakayaman sa mga nutrients ang kangkong, kamote. Iron, calcium, magnesium, vitamin K, fiber. Ayan ha, best friend. At hindi lang yan, dahil yan ay mayaman sa calcium, sa fiber, antioxidant, calcium, magnesium. Ito ay mabuti para sa puso natin. Kumusta ang puso mo, best friend? Mabuti sa buto natin para mas matibay at mas malakas ang ating buto. Maganda rin po ang kangkong o ang kamote, dahon ng kamote sa atin pong flow ng dugo po natin. At sa digestion. Digestion, ibig sabihin naglilinis ng tiyan po natin ang kangkong o kamote para pagpunta mo sa pinakamagandang trono sa balat ng buhay mo, best friend, madali, you are ready to go. Ayan ha. So, napakadaling paramihin po ang kangkong at ang kamote, no? Tungkol mo lang dagita agbyagda. Kaya nga kami, marami po kaming kangkong sa likod Bakit? Kasi pag bumibili ako ng kangkong, hindi ko naman po itinatapon sa basurahan yung pinagpitasan ko, no? Tinatapon ko lang po sa likod namin. Kaya marami po kaming kangkong. Ganon ha, best friend. Ayan. So, dahil madali siyang itanim, hindi mo siya actually kailangang alagaang mabuti. Katulad ng palay. Katulad ng palay. 'Di ba yung palay kasi after a while tutubo yung damo, dadamuhan mo. Pag walang tubig, kailangan magkaroon ng tubig, lagay ka ng fertilizer, etc. Naku, ito pong kamote at saka kangkong, ay hindi mo kailangan gawin 'yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami kami, iniitsa ko lang sa likod namin, tumutubo sila. Invited po kayo para kumuha. Pakihawi na rin po yung mga damo. Ayan, sa likod ng bahay namin. Whether therefore you eat or drink, di ba? Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Pag nagtanim ka, Panginoon, para po sa inyo ito. Salamat, may opportunity akong magtanim na nagagamit ko yung aking mga kamay. At salamat, meron pong prutas, may fruit of our labor. Kaya mayroon tayong dahon ng kangkong, malunggay, meron tayong dahon ng kamote sa likuran ng bahay namin or natin. Isasali kita, best friend, at gamitin natin yung mga gulay na yan para po bumuti ang ating kalagayan. Huwag masyadong maalat ha. Huwag masyadong maalat. Okay, best friend. Mamaya sa pagbabalik natin, tignan naman natin ang alugbati. Alugbati ay isang superfood na madalas po nakakalimutan po natin. Ako nga nakakalimutan ko yan. Hindi ko binibili. Sa pagbabalik ng ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Wow! Kakain na!
Masarap yata yung baon mo ah. Ano ba yan? Yum, yum! Tinapay at gatas yata to. Wow! Ang sarap naman yan! Ganyan ba talaga ang dapat kainin ng isang bata? Opo, kasi sabi ni Mami, para maging malusog ang isang bata, dapat kumain ng masustansyang pagkain at hindi junk food. Tama! Yan ang bata. Wastong pagkain ang kinakain para laging healthy ang bodies natin. Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama at nandito ka sa 1143 DZMR. Tayo po ay member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayong araw po, pinag-uusapan natin ang mga superfoods na available sa likod ng bahay mo. O, yung iba sa harap ng bahay nila. Yung iba naman sa labas ng bakuran nila available. Ito mga superfoods na ito katulad ng malunggay, kamote, alugbati, at dahon ng kangkong. Okay, number 4 na po tayo. Alugbati naman ang pagkwentuhan natin ngayon, no? Ang alugbati ay tinatawag din po itong superfood. Imagine superfood. Tapos di natin binibili. Magkano na ba yung isang bundle ng superfood na alugbati ngayon? 20 pesos? 25 pesos, no? Kung masipag ka pa nga, meron yan sa likod din ng bahay mo, no? Puputulin mo lang yung mga dahon yan. Best friend, ang daling lumago at ang daling lumaki. Hindi mo kailangang alagaan. Okay. Tanong, ano ang mga food nutrients na pwede po nating makita? Gaano kayaman ang alugbati? Gaano kayaman ang alugbati? Mayaman po ito. Napakayaman po niya sa vitamin A, vitamin C, calcium, magnesium, iron. Ayan ha, mabuti yan sa puso mo para mas madali kang makinig sa program natin. Pampaganda ng balat ang alugbati. Nakakatulong sa digestion. Ano pa? Mataas po ito sa antioxidants. Di ba? Kailangan ka pang uminom ng kung ano-ano, no? Doon sa mga best friends natin, sa mga lolo't lola po natin na nahihirapang magpupo. Yan, malaking tulong po yan. Kahit sa mga anak natin. Ang gulay, kasi kung minsan ang mentality natin ganito ang gulay pang matanda. Pag bata ka pa, tama ka na sa karne, sa, beef, baboy, baka, yung mga ganun, no? Pero hindi. Itong mga gulay na ito, for all seasons. Ibig sabihin, bata ka pa, kumain ka na ng gulay, kumain ka na ng prutas. Wala pa nga tayo sa mga prutas Oo, mga gulay pa lang po yung pinag-uusapan natin. Yan. Next time, magkaroon tayo ng superfruits. Diba? Superfruits. So, ito yung alugbati, mabuti sa puso mo. Sa puso po natin. At madali din pong itanim yan, no? Madaling itanim. Yung iba, ang ginagawa po nila, nagtatanim sila sa paso. Paso, I think I will go for that. Lalo na kung ikaw ay nakatira sa urban places, katulad ng mga, halimbawa nakatira ka sa syudad, nakatira ka sa apartment, nakatira ka sa multi-level na mga bahay, na walang masyadong space. So, ilagay mo sa lata yan, best friend. O, ilagay mo sa plastic, no? Ilagay mo sa plastic. Ilagay mo at itanim mo sa paso, sa bakuran, at mabilis yan umakyat. Lagyan mo ng trellises, no? Lagyan mo ng gagapangan niya kasi gumagapang po ang alugbati. Parang ampalaya, kailangan niya ng gagapangan niya. Ayan ha, best friend. Or pwede mong lagyan ng bakod para yung bakod na mismo, no, doon gagapang yung
alugbati. So, ayon po sa Department of Agriculture, yung pong pagtatanim ng mga dahon ng mga gulay sa bahay ay nakakatulong para sa food security at nakakabawas po yan ng gastusin ng pamilya. Ay oo, totoo yan. Kaya ngayon sabi ko sa inyo pag wala po kaming ulam pupunta kami sa bakuran namin para kumuha ng dahon ng kamote. Araw-araw po yun. Oo, halos araw-araw. Kung hindi umaga, tanghali, gabi. Usually umaga o kaya gabi. No, pag dumating kami galing eskwela at walang malutong ulam, kamote. Sa umaga, para dagdag sa itlog, no? Pritong itlog, tig-isa. O, ayan. So, magluluto ng kamote para pandagdag. Sarap O, ayan. So, ang promise po sa Deuteronomy chapter 28 verse 8. Maganda yung book of Deuteronomy chapter 28. Yung unang first 15 verses, maganda. No? Sabi sa verse 8, "The Lord shall bless thee in all that thou settest thine hand unto." Yan. Pagpapalain ka ng Panginoon sa lahat ng gawain ng iyong kamay. Naku, yan din ang pagbati natin sa mga best friends natin ngayong araw kapatid, no? Lahat ng itatanim natin, pagpapalain ang Panginoon ang ating mga kamay. Yan, kaya magtanim ay di biro, pero maghapong nakayuko. Pagpalay po yan, pero pag malunggay, kapag alugbati, kangkong, kamote, ang itatanim po natin hindi kailangan maghapon yan. No, hindi kailangan maghapon. Pero ang balik, huwag ka nang magtanim ng napakarami kasi baka lang naman hindi mo kailangan, no? Ang sinasabi natin dito at ang ina-advise po ng Department of Agriculture ay magtanim tayo ng sapat para sa ating pamilya. Ngayon, ang mga barangay po natin ay nagme-maintain ng community garden. At marami sa mga tinatanim po dyan ay, yes, may malunggay, ampalaya, kalabasa. Lahat po yan, very nutritious po lahat yan, no? Hindi lang natin na-discuss po ngayon sa program po natin. Pero lahat po yan ay mabuti at maganda para sa atin po. Mamaya, sa pagbabalik natin, titignan natin, pag sinabi nating vitamin A, vitamin K, magnesium, di ba, yung mga na-mention po natin kanina na mga vitamins, calcium, iron, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin, no? Saan mabuti itong mga food nutrients na yan. Bakit natin sinasabi na mabuti yung vitamin A sa katawan natin, di ba? So, titingnan natin, short lang po, short, kasi wala na tayong oras, pero titingnan natin yung short explanation ng vitamin A, ng calcium, magnesium, na mga ganyan, para makita po natin yung kahalagahan ng mga food nutrients na yan. Sa pagbabalik ng ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Carlo, patabi naman Ano ang baon mo? Gulay, kanin at isda. Gusto mo? Ay, vegetables. Hindi ako makain yan. Sabi ni Mami, ito daw ang dapat kong kainin para di ako magkasakit at para lumusog ako. Heto ang baon ko. Mas masarap kaysa sa'yo. Bacon at hotdog. Ngam, sarap. Sandali lang bibili lang ako ng soft drinks. Soft drinks? Bakit hindi na lang tubig o kaya juice tulad ng sa akin? Ayoko nga. Gusto ko soft drinks. Good morning, class. Morning, Ma'am. Oh, where is Alvin? Absent, Ma'am. May sakit po. Mga bata, kumain ng tamang pagkain para maging malusog. Dahil ang batang malusog ay malayo sa sakit. Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR.
Tuloy tayo sa ating pong program. Last part ito. Tingnan natin. Pag sinabi natin vitamin A, vitamin K, vitamin C, calcium, magnesium, iron, ano ba ibig sabihin yan, no? Kasi yun pong na-mention po natin na 4 na mga gulay, tinatawag silang rich, superfoods, kasi napakayaman nila sa mga bitamina at iba pang mga food nutrients. Pag sinabi po natin na vitamin A, ito po ay tumutulong para maging malinaw ang paningin po natin, maging malakas sa resistensya ang ating katawan at magiging malusog ang ating balat. Vitamin A yon ha, best friend. Kung may ballpen ka, sulat mo. Vitamin C. Usually, yung C, kinokonek ko yan sa calamansi para yung mga maaasim, no? Pero hindi po lahat ng maaasim mayaman sa vitamin C. Pero, ito ay nakakatulong para pinapalakas yung immune system po natin. Tumutulong sa paghilom ng sugat. Kung may sugat ka, madaling gumaling ang sugat mo kasi mataas or kumpleto ka sa vitamin C. At tumutulong din yan sa katawan para sumipsip ng iron. Ayan, best friend. Calcium. Ano naman yung calcium? Mahalaga yan para tumibay ang buto. Tumibay ang ngipin. Di ba? At kailangan din po yan para sa tamang pagtrabaho ng ating puso. Ang puso ko. Ayan. Hindi lang po puso, kalamnan dito, no? At yung ating mga nerves. Yan. So, importante ang calcium sa ating katawan. Magnesium. Eto, nako. Gumagamit po ako ng magnesium. Oil ang ginagamit ko. Pinapahid ko sa katawan ko sa mga parte na masakit, no? Magnesium. Tumutulong po yan sa maayos at mabuti na paggana ng ating mga muscles, ng ating mga nerves, at nagbibigay yan ng energy. Yan, energy. At sumusuporta sa malusog na puso at buto. Magnesium. Okay? Last, iron. Yung iron naman, gumagawa ng hemoglobin na nagdadala ng oxygen sa buong katawan po natin. So, kapag kulang yung katawan natin ng iron, yun po yung maaaring makaranas po tayo ng mga sakit na anemia, nangihina tayo, madali tayong mapagod. Kaya let's go for malunggay, alugbati, dahon ng kamote o talbos ng kamote at kangkong. I hope na nagustuhan mo yung kwento natin, best friend, ha? At kung wala ka pang tanim na malunggay, putol ka na dyan sa kapitbahay, humingi ka kay auntie, no? Humingi ka kay auntie at itanim mo kahit isa lang, best friend, at hintayin mo, no? Pero kung pwede namang dalawang itanim mo, why not? Diba? At yan ay magiging napakagandang source ng superfood sa buhay po natin. Alugbati, ganun din po. Kangkong, dahon ng kamote. Yan. At tawagin nyo ako para kumain tayo ng binayabasan na, bakit bayabas? Sinigang na baboy. Kasi kangkong ang halo niya, hindi pechay. Ayan ha, best friend. At I hope na nagustuhan mo yung kwentuhan po natin. Ako na-enjoy ko yung mga ganyang klase ng usapan po natin. Dito lang yan sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Pagbati Corner! Nais natin batiin ang ating mga araw-araw ay, hindi araw-araw, once a year ay celebrate ng kanilang birthdays. Ngayong araw po ay nais nating batiin Cristel Villafania Hines, Jemuel Balino, Matet Serrano, June Tanagan at Lel Jane. Ayan, happy birthday sa inyong lahat. The Lord bless you with more birthdays to come. At ang Panginoon ang siyang magbigay sa inyo ng pangangailangan ninyo araw-araw. Kasama na dyan ang malunggay, kangkong, alugbati, at dahon ng kamote. Dahil birthday mo ngayon, best friend, sige, magluto ka ng sinigang na baboy buto, yung ribs, para mas masarap. Pero
damihan mo ng gulay. Di ba? Alam niyo bang yung sinigang ang some years ago, I think 2021, ay naiboto po yan na pinakamasarap na sabaw sa buong mundo. Yan. At doon, nung naiboto po yan na pinakamasarap na sabaw, may karne siya pero mas marami yung gulay. Yan. Subukan mo magluto ng ganun, best friend. Masarap yan. Opo. So, ayan happy birthday sa inyo at maraming salamat din kay Janine at kay JM, kay Val. Sila po yung mga kasama natin sa tech room at sila ang mga dahilan kung bakit ang atin pong programang Gising Matamis ang Buhay ay inyong naririnig dito sa ating program. Mag-text lang po kayo kung meron kayong mga gustong topics na pwede nating pag-usapan. Mag-text po kayo sa 1143, ang number pala natin, 0917-564-8388. Yan. Pwede nyo kaming marinig sa pamamagitan ng online, on the ground, diba? Kahit saan wala kang lusot, best friend. Sa Facebook page po ng 1143 DZMR. May Facebook page din ako, Teacher Lily Garcia. Meron din tayong YouTube channel, 1143 DZMR. At meron po tayong website, 1143DZMR.caster.fm. Ayan. Sa YouTube, ang channel po natin ay 1143 DZMR. Ayan best friend. Siyempre may page din ako, pero hindi ko masyadong ginagamit. Although, kung gusto po ninyo, like, follow, share po tayo. Facebook, Teacher Lily Garcia. Ayan. Pero ang magandang reminder natin, magtanim ng alugbati, malunggay, kamote, at kangkong. Dito yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Somebody's best friends from beginning to end. My radio. Who's somebody's best friends from beginning to end? You and Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends, Genesis chapter 1 verse 29, and God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, to you it shall be for meat. Ayan best friend. During the Old Testament time, ang bigay na instruction sa atin ng Panginoon, gulay ang kainin, hindi karne. Yung gulay ang magiging karne sa buhay po natin. Ang sabi dun sa Genesis chapter 1 verse 29, it shall be for meat. Every herb, ang sabi diyan, giving every herb bearing seed. So narito, binigay ko sa inyo ang bawat halamang may binhi, magiging pagkain ninyo. Genesis chapter 1 verse 29. So, hindi po kailangan na mahal ang pagkain po natin para maging malusog po tayo. Yan. Maraming superfoods actually, na nasa bakuran lang po natin. Mamaya nga, babalikan ko yung bakuran namin. Alam ko maraming damo yung bakuran namin, Pero may ampalaya dyan, may nyog, may fig tree pa nga kami diba? Kaya lang di masyadong tumutubo yung bunga niya, hindi masyadong nagbubunga. Palaya, tayo po naming sili. Marami rin po kaming kangkong. Meron pang ang pineapple. Kasi di ba sabi ko sa inyo, hindi ako nagtatapon sa basura. Iniitsa ko po yan sa likod ng bahay namin. Nung isang araw, nag-itsa ako ng avocado. Tingnan natin kung tutubo yung avocado na yan, ayan. So, hindi po natin kailangan ng mahal na pagkain para maging malusog po tayo. Yung pong pagtatanim ng gulay ay nakakatulong po yan para sa kalusugan po natin. At napapangalagaan po natin ang ating katawan dahil tayo
tayo ay kumakain ng gulay. Ayan, yung kalusugan ay biyaya ng Panginoon yan. Let's take care of our bodies. After all, sabi sa Bible, yung katawan po natin ay templo ng Panginoon. Okay, kung templo po yan ng Diyos, bakit hindi natin aalagaan? Kakaya naman sa Panginoon, ginawa niyang templo yung katawan natin, tapos hindi tayo nag-iingat, di ba? Ayan, best friend. So, ngayong linggo po, let's challenge ourselves. Challenge natin yung sarili po natin. Magtanim tayo ng kahit isa lang, na superfood doon sa 4 na napag-usapan po natin. Anong gusto mong itanim? Malunggay, kamote, kangkong, alugbati. So, convince din natin yung mga anak natin na kumain ng gulay. At sa mga salitang yan, nice nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw. Dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig,